Pero sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. Opo. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungka nito ay Orly Gutesa, Break Silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay, ito po napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Iyan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako, hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos po na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang ano yun? ICCI ba yun? Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Yung kanyang magkakakilanlan sa kanya. Yung Ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo ay nilabel ninyo na misinformation.
At pagkatapos, naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yun po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Mon Ilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yun. Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, gano'n din. They tried to mislead people. Kahit pagbalik-baligtarin nyo yung dalawang salita na yun, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. Attorney Bautista? Opo. Sa RA 10175 po kasi, or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject nasa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga... Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Opo, parang yun po eh. Parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa mati-take down. Parang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Okay. Tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi Attorney, nagawa nga namin 2 beses. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are there to simply protect people.